Dito tayo sa ating weekly lecture. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Dito tayo sa ating weekly lecture every Wednesday 7 p.m. Ang topic natin ngayon ay about kay Saint Vincent. Dapat ang topic natin ngayon ay about catechism, no? Or know the faith. Pero bakit tayo nagtalakay ng life ng saint? Ito ay may kaugnayan pa rin sa repentance, conversion, at may aral tayong mapupulot dito. Kahit ito ay buhay ng isang santo, marami tayong mapupulot na tungkol pa rin sa ating pananampalataya. Sige, simulan natin. Saint Vincent Ferrer, the greatest miracle worker. Ang pinakadakilang manggagawa ng himala. Ang lecture natin, mga kapatid, ay hango sa book ni Father Andrew Pradel, Order of Preacher. No? Ang pamagat ng libro niya, matagal na itong libro na to, no? Saint Vincent Ferrer, His Life, Spiritual Teaching, and Practical Devotion. So, the Angel of the Judgment. John chapter 14 verse 12, ang sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo, kung sino man ang naniniwala sa akin, ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At magagawa niya higit pa sa mga ito. No? Dahil ako ay patungo sa aking Ama. Take note, He can do even greater things than this. Nung nabasa ko ito, matagal ko na itong nabasa, nung nagbabasa tayo ng Bible, sabi ko, hindi ko maintindihan. Mas higit pa? Greater pa? Diyos na yan no? Mas higit pa tayo sa magagawa ni Jesus. Pero, akala ko figurative lang. Dito ko naalala nung nabasa ko ang life ni Saint Vincent Ferrer. Dito ko nasabi na literal pala talaga, hindi figurative, no? Higit pa sa mga ginawa niya na record sa Bible ang pinanggagawa na himala ni Saint Vincent. Ito. From the words of Father Pradel, no? Meron daw santo na napakadakila, isa sa pinakadakilang santo sa kasaysayan ng ating simbahan. Sa kasaysayan mismo ng ating simbahan. Ngunit ang kanyang buhay ay tila na kalimutan na. No? Na natabunan na, nakalimutan na ng kasaysayan. Etong santo na ito ay gumawa ng mga himala sa isang araw. Ang mga himala na nagagawa niya sa isang araw ay minsan ay hihigit pa sa mga himala na ginawa ng ibang santo sa buong buhay nila. Hihigit pa ang ginawa niyang himala or milagro sa isang araw kumpara sa himala na ginawa ng isang santo sa buong buhay niya. Ganun kadami ang himala na ginagawa ng santong ito. The greatest miracle worker. Nakakamangha, di ba? Ang sabi, kukulangin daw ang libo-libong mga pahina ng aklat para isalaysay ang kwento ng kanyang mga himala. Ganun kadami. Sabi ni Saint Louis Bertrand, nagpatotoo si Saint Louis Bertrand, no? Pinatunayan niya na pinagkalooban daw si Saint Vincent ng napakamaraming himala para mapatunayan ang kanyang mga pangaral, kanyang mga turo. Para mapatunayan ang mga turo niya, pinagkalooban siya ng maraming himala para mapatotohanan ang kanyang mga turo. At wala pang kahit sinong santo sa kasaysayan ng simbahan
mula pa sa mga panahon ng mga apostoles hanggang sa panahon natin ang nakagawa ng mas marami pang himala kumpara sa mga ginawang himala ni Saint Vincent Ferrer. Ganun kadami. The church recognized 892 miracles, no? Tinanggap yung pinatotohanan ang 892 na mga himala ni Saint Vincent Ferrer para lang sa kanyang canonization. Pero hindi lang ito ang ginawa niyang himala. It was estimated to be hundreds of thousands of miracles. Yung sinali lang para sa kanyang canonization ay 892. Pero yung actual, it is estimated to reach hundreds of thousands of miracles. Grabe. May nagsabi nga na isa na daw himala pag hindi siya gumawa ng himala. Ganon ka pangkaraniwan sa kanya ang paggawa ng milagro. Napaka-ordinary na sa kanya ang paggawa ng milagro na it is already a miracle if he did not perform a miracle. So, kung ikukwentahin daw natin, 8 milagro, conservative estimate na yan, 8 miracles a day times 20 years of his apostolate, it will exceed 50,000. Pero yung estimate na yan ay mababa pa yan sa actual talaga na kanyang mga ginawa. Ganon kadami. Si Saint Antoninos nagpapatunay na ang kanyang mga binuhay na mga patay, no, ay 28 persons. May nagsabi na mas marami pa dyan. Pero documented 28 person ang binuhay na patay ni Saint Vincent Ferrer. Sabi, but this number did not represent the total number which is greater. Sa lugar ng Conflans during 1415, nagpakain siya ng 4,000 men. Hindi pa kasali doon sa bilang ang mga babae. Mula lamang sa 7 tinapay at iilang mga isda. Parang si Jesus din, no? At patigil siya ng bagyo. At nakapahinto siya ng baha. Dahil para siya ay mag-preach sa isang lugar, sa isang malapit sa pier, pinatigil niya ang bagyo. Ano pa? Nakapagpaalis siya ng demonyo sa isang salita lamang o sa isang hawak lang, no? By word or by touch. Hahawakan niya lang, aalis na ang demonyo o sa isang salita lamang. Pero ang lahat ng itong mga sasabi natin ay kulang pa sa totoong mga pinanggagawa niyang kadami-daming mga himala. Siya ay pinanganak sa taong 1350. January 23 ang kanyang birthday. Ang pangalan ng tatay niya ay William, ang kanyang nanay ay si Constance. At ang kanyang mga magulang ay mga deboto, no, na mga tao from Valencia, Spain. Kastila pala sila, no? Nagsisimula na ang kanyang milagro kahit hindi pa siya pinanganak. Grabe, no? Una, napansin ng kanyang ina na hindi niya naranasan ang mga parati niyang nararanasan na mga sakit, no? Sakit ng katawan, kagaya ng mga nararanasan niya sa iba niyang mga panganganak at pagbubuntis. Hindi niya ito naranasan kay Saint Vincent Ferrer na pagdadalang tao. At saka, kaugalian na ng kanyang ina na si Constance na
kada buwan na magbigay ng tulong sa isang babaeng bulag. Kaugalian na niya. Isang araw, pumunta siya doon para magbigay ng kanyang tulong o limos sa bulag na babae. Humiling siya na kung pwede, ipanalangin mo na magkaroon ako ng ligtas na panganganak. So yumuko yung bulag na babae at nilapat ang kanyang ulo sa tiyan ni Constance. At sabi niya, naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang iyong kahilingan. At agad-agad gumaling siya sa kanyang pagkabulag. Nakakita siya. Yun, hindi pa pinapanganak, nagmimilagro na si Saint Vincent Ferrer. At doon, sa puntong yon, lumundag ang bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Kagaya ng nangyari kay Saint John the Baptist. No? At saka, napapansin rin, naka-experience ang kanyang ina na naririnig niya sa loob ng kanyang tiyan na may kumakahol na parang aso sa loob ng kanyang tiyan. Yung kagaya rin ng nangyari kay nung pinagbubuntis pa si Saint Dominic. Yung kay Saint Dominic naman iba yon, na nanaginip yung kanyang ina na may manganganak siya ng aso na nakakagat ng stick na umaapoy na sinilaban ang buong mundo. Yun naman ang So, naririnig niya na may tila aso na kumakahol sa loob ng kanyang tiyan. At saka ilang linggo bago ipinanganak si Saint Vincent, nagkaroon ng pananaw or vision ang kanyang ama. Sa vision na yon, ang pumasok daw ang kanyang ama sa simbahan ng mga Dominican at merong preacher doon na lumingon sa kanya at nagsabi sa kanya. Sinabihan siya, binabati kita, William, dahil ilang araw mula ngayon, ipapanganak ang iyong batang lalaki. No? At siya ay magiging pagkakalooban siya ng natatanging karunungan at kabanalan. At saka ang mundo ay aalingaw-ngaw sa buong mundo ang kanyang kadakilaan ng kanyang mga gawa. At mapupuno ang langit ng kaligayahan at ang impyerno ay mapupuno ng sindak. Matatakot ang impyerno sa kanya. No? At ibibigay ko sa kanya ang habito na aking sinusuot. So galing yan sa preacher na nakita ng kanyang ama sa loob ng Dominican Church, ng Dominican Monastery. Yun ang sabi sa kanyang vision. Mapupuno ang langit ng kagalakan, pero mapupuno ang impyerno ng sindak dahil sa kanya. So sa kanyang binyag, ito ay malaking okasyon sa buong lungsod nila. Ito ay dinaluhan ng mga importanteng mga tao, ng mga pare, mga obispo. At sila nga ay nagdiskusyon pa at nagtalo-talo kung ano ang ipapangalan sa kanya. Pero ang isang pare ay binigyan ng inspiration galing sa Diyos na ipapangalan sa kanya ay Vincent, hango sa patron na santo nila na si Vincent Martyr. Kaya Vincent ang ipinangalan sa kanya. Mga milagro na ginawa niya nung siya ay bata pa. Sanggol pa lang siya, kinakarga pa lang siya, nagkaroon ng malaking drought or tagtuyot sa kanilang lugar. Ito ay sanhi ng mga gutom, no? Dahil sa drought, walang ulan, ilang buwan siguro or taon siguro, hindi sinabi. Tapos nagdarasal ang mga tao na bigyan sila ng ulan.
bigla na lang si Saint Vincent, sanggol, maliit pa lang na sanggol, nagsalita ng napakalinaw na parang malaking tao. Nagsalita siya sa kanyang nanay, sabi niya, kung gusto niyong dinggin ang inyong panalangin, dalhin niyo ako, isama niyo ako sa prosesyon. No? So, sinabi ng kanyang ina yon sa simbahan, sa kanilang pare, sinunod ang kanyang payo at dinala siya sa prosesyon. Pinrosesyon siya. Pagkatapos doon, kaagad umulan ng ilang araw. Nung siya naman ay 6 na taong gulang, 6 years old, no? Dahil alam na itong batang ito ay milagroso, bibigay ng himala, dinala siya sa isang bata na may malubhang sakit, na maraming nana sa kanyang leeg. At hiniling na ito ay kanyang hawakan para ito ay gumaling. Ngunit sa halip na hawakan, ito ay kanyang hinalikan mismo sa leeg na may mga nana. Agad-agad gumaling ang bata. Isa namang okasyon, si Saint Vincent, sa kanyang classmate na parati niyang kasama sa pagpupunta sa paaralan, isang araw, umaga, dumaan siya sa bahay ng kanyang classmate, humahagulgol ang kanyang ina, umiiyak. Nung tinignan niya, sabi ng ina, pagising nila sa umaga, wala nang buhay ang kanyang anak. Yung kanyang classmate, patay na. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Umakyat siya, hindi patay ang iyong anak. Natutulog lang. Ginising niya at sabi niya, magbihis ka na. Pupunta na tayo sa eskwela. Yun. Nabuhay ang bata na parang walang nangyari. Nagbihis at sumama sa kanya sa eskwelahan. Yun ang isa sa mga konting mga milagro na nakadokumento sa kanyang pagkabata. Okay, shortcut tayo. Punta tayo sa kanyang bago siya magpare. So, 1350 siya pinanganak. So, ito, 17 years old siya, no? 1367. Yung araw na siya ay mag-a-apply, papasok bilang seminaryo, hindi pa siya pumupunta sa seminaryo, nakatanggap ng vision ang prior. Ibig sabihin ng prior, ang superior sa Dominican na kumbento. Seminaryo. Nakatanggap ng vision mula kay Saint Dominic. Si Saint Dominic ay may kasamang binata at ipinresenta sa kanya. Sabi, tanggapin mo itong batang to. Siya ay magiging kapatid mo at siya ay aking magiging anak. Anak dahil si Saint Dominic ang founder ng Dominican Order. No? So sa araw ding yon, dumating si Saint Dominic. Pagpasok niya, nakilala kaagad ng prior na ito yung nakita niya sa kanyang vision. So, kanyang kaagad tinanggap sa order. At doon na nagsimula ang kanyang pagiging seminaryo at nagiging pare. So, doon sa loob ng konbento, seminaryo, nagpasya si Saint Vincent na gayahin, no, ng masinsinan ang buhay ni Saint Dominic. Siya ay matyaga sa kanyang mga pagdarasal, sa kanyang mortification. Ano bang ibig sabihin ng mortification? Yung pagtatakwil ng yung mga kamunduhan, yung mga pagnanasa, ng yung laman, no? Pagtatakwil ng yung mga pagnanasa ng laman. Yung mortification, parang pinapatay mo ang yung mga worldly desires. Yun. At saka hindi niya pinapalampas ang kanyang mga penitensya, hindi niya nilalaktawan, no? Siya ay nagfa-fast regularly every Wednesday and Friday, every week. Siya ay matyaga sa kanyang mga penitensya at saka mga puasa. Ang kanyang mga pagdarasal ay mahaba at taimtim. At siya ay merong debosyon sa
pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. The passion of our Lord Jesus. At sa ulado niya ang buong Biblia by heart. Grabe, no? Kaya totoo talaga yung prophecy sa dream ng kanyang tatay na magkakaroon siya ng prodigy of learning. Grabe ang kanyang kaalaman. He knew the whole Bible by heart. At saka meron siyang malalim na kaalaman sa Hebreo. Ang hirap-hirap ng Hebreo. Hirap nang basahin. Halos memorized niya. He had a thorough knowledge of Hebrew at pwede siyang makakote ng mga teksto sa Old Testament sa Hebrew from memory alone. Grabe. Talo pa si Brother Wendell. Si Idol Wendell. At saka meron siyang encyclopedic knowledge. Para siyang encyclopedia. Alam niya ang mga buhay at saka mga turo ng mga doctors and fathers of the church. No? Church fathers, marami. Almost 100 mga church fathers, apostolic fathers, post-apostolic fathers, Latin fathers, desert fathers, dami. No? Fathers of the church. At saka yung doctors of the church, meron tayong 35 or 36 doctors of the church. In the spring of 1375, meaning ano na siya, 25 years old, pare na siya, no? Nagkaroon ng famine, tigutom. Maraming taong apektado, siguro marami ring namatay. Almost 20,000 starving people nagtungo sa public square at saka nagprosesyon at saka nagprayer, no? To obtain God's providence, to obtain God's mercy. Yun, nagmamakaawa na matigil na ang tigutom or famine. At the end of the procession, no, sa public square, biglang nangaral si Father Vincent or Brother Vincent ang tawag sa kanya. At minungkahi niya sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil ang sabi niya, ang dahilan ng famine na ito, ng tigutom na ito, ay parusa sa kanilang mga kasalanan at sa kanilang pagtalikod sa utos ng Diyos. Sa kanilang nakalimutan na nila ang banal na utos ng Diyos. Minungkahi niya na sila ay magsisi at magbalik loob at lubos na magtiwala sa banal na awa ng Diyos. So matagal na itong divine mercy. Siyempre kahit even sa Old Testament meron na. Pero pinadiinan na magtiwala sila sa divine mercy, sa banal na awa ng Diyos. Ipaubayan nila ang kanilang mga sarili sa awa ng Diyos. At nagdeklara siya na mamayang gabi may 2 barko na dadaong dito sa pier puno ng mga trigo or wheat. So, hindi siguro tayo pa nakakita ng wheat. Sa atin, ang counterpart dito, bigas. Lagay na natin bigas. Puno ito ng bigas. Pagkarinig ng mga tao, nairita sila. Ang iba nagalit dahil alam nila na masama ang panahon. Imposible na may makakadaong na barko sa panahon na yon na bumabagyo. Imposible. So tila ba nagbibigay siya ng paasa na hindi naman totoo. Nairita sila nung pagsabi niya, huwag kayo mag-alala dahil mamayang gabi may dadaong dito na 2 barko na puno ng bigas. Okay. Hindi lang ang mga tao na irita, kundi ang mga kasamahan niya rin sa kumbento. Pinagsabihan siya nga na kanyang superior, huwag kang ganyan. Huwag kang magbigay ng paasa sa mga tao na magbigay ng prophecy na ganyan. Hindi mo alam ang dinadanas ng mga tao tapos ganyan ka. Pinagsabihan siya. At binigyan siya ng utos, no? Na mula ngayon, hindi ka na pwedeng
gumawa ng kahit ano na makapagbigay ng atensyon sa iyo, no? Na makakuha ng atensyon patungo sa iyo. Kahit anong mga himala o anong mga gawain na makakuha ng atensyon sa mga tao. So kahit ito ay alam niyang galing sa Diyos yung kanyang propesiya, ito ay tinanggap niya ang utos ng kanyang superior ng buong pagpakumbaba at siya ay nagdasal buong araw. Laking pagkagulat ng mga tao sa Barcelona nung totoo nga pagkagabi dumaong ang dalawang barko na puno ng wheat or sa atin bigas. Hindi lang yon. Pagkasunod ng ilang araw, sumunod ang 20 ships, no? 20 pa na mga barko na puno ng mga pagkain. Doon na nila nagsimula na mas lalong nakilala, lalong napatunayan ang kanyang mga kamanghamanghang mga gawain. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga mason sa pader ng isang kulungan, mataas na pader, nakatapak sa bubong, no? Nakatapak sa bubong ang isang mason at naglalakad, dumadaan si Father Vincent. Nakita siya ng mason. Biglang nawala ng balanse ang mason at nahulog. Pero nakasigaw siya ng Father Vincent. Bago siya mahulog, nakasigaw siya. At biglang nakalingon si Father Vincent. At habang siya ay nahuhulog, sabi ni Father Vincent, "Diyan ka lang, huwag kang gumalaw." At siya ay nakalutang sa ere. Tumigil siyang mahulog, nakalutang lang siya sa ere. No? "Diyan ka lang, huwag kang gumalaw, babalik ako." Babalik ako. Bakit siya babalik? Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang superior at humingi ng permiso. Di ba? Naalala mo, sinabihan siya na huwag gumawa ng kahit anong mga kababalaghan na makakuha ng pansin. Kaya, dahil sa mga religious, sa mga monks, napaka-importante ang obedience talaga. Kahit ano pa yan. So dahil sa kanyang obedience, bago niya tinuloy ang kanyang pagtulong, hiningi niya ang permiso ng kanyang superior. Sabi niya, "Father, merong tao doon na nahulog, nakalambitin sa ere. Pwede ko ba siyang tulungan?" Sabi niya, "Saan na yung tao? Naghihintay." "Naghihintay? O sige, tapusin mo kung ano yung ginawa mo. Tapusin mo yon." "O, salamat." Bumalik siya doon. Pagbalik niya, marami ng mga tao ang nakanganga, no? Na nakikita nila may tao na nakalutang sa hangin. At doon niya sinabi, "Ang superior ko ay nagbigay ng pahintulot na pwede ka nang bumaba." Doon, dahan-dahan na bumaba ang tao at lumapag sa lupa. Grabe. Next. So dahil sa milagrong ito, kaya siya binansagan na patron saint of builders and construction workers. Okay. Punta na tayo sa kanyang mission. Itong mission niya, grabe, nakakabangha. Pero bago tayo pumunta sa kanyang mission, intindihin natin ang kanyang background sa kanyang panahon, no? Para mas nating maintindihan kung ano kahalaga at ano katindi ng kanyang misyon. Sa kanyang panahon, nangyari ang The Great Western Schism. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Yung Great Western Schism. Yan ang panahon na tatlo ang ating Santo Papa magkasabay. Hindi na alam ng mga tao kung sino yung susundin. Kasi ang kada Santo Papa na ito ay ine-excommunicate nila ang bawat isa. Merong isa sa Rome, merong isa sa Avignon, merong isa sa Pisa, no? So,
bigyan ko kayo ng ano lang, parang summary lang para maintindihan niyo yung Great Schism. No? Nangyari ito 1378. So, nung inelect si Pope Urban VI, maraming mga kardinal ang nagalit sa kanya dahil napaka-higpit at napaka-stricto niya. Hindi nila nagustuhan ang kanyang ugali. Kung sa ano pa ang pag-describe nila sa kanya, napaka-brutal niya. Higpit, stricto, grabe. Kaya umalis sa mga kardinal at tumungo ng Avignon, France. At doon, sabi nila, hindi daw legal ang pag-elect kay Pope Urban VI dahil ay pinilit lang sila. Kaya nag-elect sila ng bagong Pope sa Avignon, Pope Clement VII. At saka, yun, dalawa na ang Santo Papa. Si si Saint Vincent Ferrer, dito siya, ang kanyang side, dito siya nag-side sa Avignon, France. Sila ni Saint Rose of Lima, dito naman sa Saint Catherine of Siena dito sa Rome, no? Nahati ang Christianity. Tapos yung pumalit, nung namatay na sila, pumalit si Pope Boniface IX sa kabila sa Rome at saka si Pope Benedict XIII. Tapos para ma-resolve ito, no, gumawa ng Council of Pisa in 1409. Tapos hiniling nila na mag-resign ang dalawang Santo Papa para pumayag itong sa Rome, pero si Benedict matigas talaga, hindi siya nag-resign, kaya nag-elect sila ng bagong Pope sa Council of Pisa. Alexander V, naging tatlo na, naging mas magulo. Kanya-kanya silang excommunicate. Tapos, ang kanyang successor ay si Pope John the 23rd, no? At saka, dumating ang araw na gumawa naman sila ng isang pang-council, Council of Constance sa 1414, at doon na hiniling nila na mag-resign si Pope Gregory the 14 at saka si Benedict the 13. So, hindi pa rin. Kaya pinilit na talaga ni Saint Vincent Ferrer na mag-resign si Benedict the 13. Hindi pa rin siya, kaya kinundina na siya ni Saint Vincent Ferrer. Tapos, pero nag-end ang schism sa 1414. Ito na ang Pope, si Pope Martin V. Siya na ang huling Pope na natapos ang schism. Doon na nagwakas sa kanya. Si Clement XIII na successor ni Benedict, kusa siyang nag-resign at binigay niya ang authority kay Martin V. So, 1414 natapos. So, kung tanongin nyo, sino ba ang totoong Pope? Dito sa kaliwa. Lahat itong nasa Rome, sila ang in-acknowledge ng simbahan na mga Pope. Itong sa kaliwa, sila ay mga anti-popes ang tawag. No? Yun. A little background of the Great Schism. Avignon, France, Council of Pisa, at saka finally settled in the Council of Constance, 1414. So, yun ang pinaka-masalimuot at pinaka-madilim, pinaka-magulo na kasaysayan ng Kristyanismo. Imagine, 3 Pope, no? At saka, tila ba pinakawalan ni Satanas ang lahat niyang mga kampon at binuksan niya ang impyerno. Dahil laganap ang erehiya sa panahong yon, nagse-celebrate ng Black Mass, yung mga laman loob ng mga batang paslet, kinukuha ng mga sorcerer at inaalay sa demonyo, no? Tapos Gnosticism nagbalik, no? Dati yung Gnosticism sa panahon ng mga apostoles yan, nawala, bumalik na naman. At saka pinapangaral nila na si Lucifer ay mabuti at siya ay pinaalis sa no? Hindi makatarungan ang pagpaalis sa kanya sa langit. Yun, ang mga pinaniwalaan ng mga panahon yon. So, dinescribe ng isang French mystic na si Marie Robin
kapanahon na rin ni Saint Vincent mula sa isang vision, pinakitaan siya ng Diyos ng vision kung ano ang sitwasyon ng simbahan sa panahong yon. Napakagulo. All the priests, bishops, cardinals, and pope were gathered around sa vision. They were simply dressed, but their words were lying. Kasinungalingan ang nasa kanilang mga bibig. At sa harap nila ay ang mga kaluluwa ng mga taong na impyerno na gustong seek ng revenge, no? Dahil hindi sila natulungan na maligtas dahil sa kapabayaan nitong mga clergy, meaning ng mga pare, obispo at santo papa, no? Dahil sa kapabayaan ng mga pare, sila ay hindi naligtas at gusto nilang gumanti, no? At kung si Saint Vincent ang mag-describe sa kanyang time, sabi niya, hindi ako naniniwala na meron pa sa kasaysayan na hihigit pa sa imoralidad, sa kalaswaan, sa karangyaan at sa kahambugan ng simbahan sa panahon nito. Wala na daw hihigit pa sa kahambugan, sa karangyaan, sa kalaswaan, sa kahalayan, no? Ang simbahan niya. To find in the world's history an epoch so criminal, grabe daw ka-criminal ang para daw pwede tayong bumalik sa panahon ni sa dilubyo, no? Sa dilubyo ni Noah. Ganon kasama ang kapanahonan niya. The entire world is infected by debased characters. Sabi nga niya, tila ba pinakawalan ni Satanas at binuksan ang gate ng impyerno sa panahong yon. Grabe. So kaya, pinadala ng Diyos si Saint Vincent sa panahong yon. Kasi kailangan talaga ng isang matinding mangangaral, no? At saka, rampant ang simony doon, at saka yung inggitan sa loob mismo ng mga relihiyoso, at ang katakawan, no? Nangingibabaw sa lahat ng larangan at antas ng lipunan. Kinalimutan na ang mga fasting, araw ng mga pagpenitensya ay hindi na sinusunod sa simbahan. Wala na. Hindi na pinagbibigyan ng pansin. At saka yung bisyo ay pinapangarangalan pa. At saka yung mga taong pumipili sa pagserbisyo, sa paglilingkod sa Diyos, ay ito pa yung mga tinuturing na walang silbi at walang kwenta, membro ng lipunan. So in the year 1396, ilang taon na siya? 46 years old. So 20 years na siyang pare, mahigit na siyang 20 years na pare at naglilingkod na importanteng posisyon sa simbahan. Kabilang dito ay siya ay confessor ni Pope Benedict XIII sa Avignon, no? Sa edad na yun, apektado siya dahil sa schism, ganon, nagkasakit siya. At siya ay nag-aagaw buhay na. Malapit siyang mamatay. Pero on October 3, nagpakita sa kanya ang ating Panginoon, si Saint Francis kasama si Saint Dominic. Tatlo sila nagpakita kay Saint Vincent. Hinawakan siya sa kanyang pisngi at siya ay gumaling. At inutusan siya na mangaral. Go out and preach throughout the world, sa buong mundo. At i-preach mo ang parating na araw ng hukom. The day of judgment. Preach the approachment of the day of judgment. So, dahil sa ng Diyos, sa galit ng Diyos, sa kasamaan ng sanlibutan sa panahon yon, at simbahan ay corrupted na, paparating na niya ang hukom, ang araw ng hukom.
At sinabi ito ni Saint Vincent kay Pope Benedict XIII at ito ay tinanggap niya na seryoso. At dahil dito, inatasan niya si Saint Vincent na mag-preach. Gawin niya kung anong sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya pinagkaloob sa kanya ang Legatus a Later Christi. Ito ay kapangyarihan na makapangaral siya sa buong mundo, sa lahat ng simbahan. Ang kanyang kapangyarihan ay segunda lamang sa Santo Papa mismo. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-preach, no, ay yung tinatawag na Legatus a Later Christi, ay pwede siyang makapag-preach sa lahat ng simbahan. Walang simbahan o diocese o lungsod na makapagtanggi sa kanya. Lahat ng simbahan ay bukas kung siya ay pupunta para mangaral. Ganon kapangyarihan si Saint Vincent. Dahil sa kanyang mensahe na dinadala. Sa napaka-importanting mensahe na dinadala niya. So, over the next 20 years, 46 siya nagsimula sa mission na yon. For the next 20 years, nagsimula siya sa kanyang preaching about the coming judgment. So, ang kanyang parating preaching ay the coming judgment, sa parating na hukom, sa malapit na malapit na hukom, conversion, pagmimisa, pagpapakumpisal, paggawa ng mga milagro o himala para sa pagpapatunay ng kanyang mensahe. Kagaya ni Kristo, no? Gumagawa si Kristo ng mga himala para mapatunayan at mapatotoo ang kanyang mga mensahe. So kahit saan siya pumupunta, nakapaalang siya. Grabe siya magpenitensya. At nagsusuot siya ng hair shirt. Alam niyo yung hair shirt? Hindi na uso sa atin ngayon. Ito yung itsura ng hair shirt, mga kapatid. Yan. Ano yan? Mula yan sa mga balahibo ng mga kambing or mga hayop na napakakate. Sinusuot nila sa ilalim ng kanilang habito para hindi sila komportable at parati silang mangangati, no? Ano yan? Very uncomfortable. Part na kanilang penitensya. Uso yan dati, lalo na pag sila ay gumagawa ng kanilang penitensya sa pagkumpisal, no? And he disciplined himself every night. Natutulog siya sa matigas na sahig at natutulog lang siya ng 5 oras kada araw. Yun ang kanyang penitensya. No? At maraming nagpapatunay na pag siya ay natutulog, minsan may sinisilip siya ng kanyang mga kasamahang pare, lumiliwanag ang kanyang mukha. No? Napakaliwanag. At kahit saan siya tutungo sa magpipreach, sumasama ang libo-libo na mga tao sa kanya. Itong mga libo-libong tao na sumasama sa kanya ay dating mga public sinners, mga lantarang mga makasalanan na binibigyan niya ng mga penance. Dati, pag public sinner ka, no? Like for example, open ka na adulterous, open ka na yung mga karumaldumal na mga pinangawa sala. Bago ka bibigyan ng mga absolution, bibigyan ka ng mga penance. Or, pag binigyan ka ng absolution, bibigyan ka ng mga grabe na mga penitensya. Ngayon, bibigyan ka lang ng 7 Hail Mary or bibigyan ka ng magdasal ka ng isang rosaryo. Nako, magtatampo ka lang. Bakit rosaryo, no? Sabi ka ng isa, ako simple lang. Kahit ano, may joke ng isang pare. Pag ako naging pare, kahit ano pang kasalanan nyo, murder o ilang ano pa, serial killer kayo, ang bibigay ko sa inyo ay ng isang rosary lang. Yun. Pero in between, kayo, Station of the Cross. Ganun. So, ang mga sumasama sa kanya, mga libo-libo katao, ay mga dating mga repented sinners.
Ito ang nakakamangha mga kapatid. Dahil karamihan sa mga pinupuntahan niya, dinideklara niya na siya ang anghel ng Apokalipsis. I am the angel announced by Saint John in the Apocalypse 14 verse 6. Parati niyang sinasabi, no? Inaangkin niya na I am the angel, no? Announced in the Revelation, yung Apocalypse Revelation, no? Revelation chapter 14 verse 6. Siya daw ang angel. Ito ay nagsanhi ng no? Ang sinasabi diyan sa Revelation, ako yan. Ito ay nagdulot ng mga pagbubulong-bulong. No? Basahin natin yung Revelation chapter 14 verse 6. Yung sinabi, I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Yung sinabi na I saw another angel, ako yan. Ako yan ang sinasabi ni Saint John the Evangelist. Kaya ito ay naging sanuhin ng pagbubulong-bulungan. Hindi sila makapaniwala na siya ay tao tapos anghel, no? Kaya sabi ni Saint Vincent, sige. Ang iba sa inyo, pumunta kayo malapit sa gate ni Saint Paul at makakita kayo ng isang bangkay na pinapasan ng mga kalalakihan na patungo sa kanyang libingan. Dalhin nyo dito yung kabaong, yung bangkay, at maririnig nyo ang pagpapatunay ng sinasabi ko. Kaya sinunod yung sinabi niya at naghintay ang mga tao, ang madla. Dinala yung bangkay, isang babae, sa loob ng kabaong. Pagdating doon, binuksan yung kabaong at sinabi niya, Babae, tumayo ka. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Biglang tumayo ang babae at nagsabi, Ikaw, Father Vincent, ang anghel ng Apokalipsis, kagaya ng sinabi mo sa kanila. You, Father Vincent, are the angel of the Apocalypse, as you have already told this vast assembly. Bumalik, humiga ang babae at naging bangkay ulit. Dahil doon, nilagyan nila ng cross kung saan nangyari yung matinding kamangamangang himala na yon. At doon, lalong napatunayan na totoo ang sinasabi ni Saint Vincent. Pag siya ay nangaral, nag-preach, pupunta siya sa isang lugar. Ito yung routine niya, no? Pupunta siya sa principal church, kung anong principal church ng lugar na yon. Tapos pupunta siya sa Blessed Sacrament, magdarasal siya doon. And then, madaling araw, magmamas na siya. Pagkatapos niya magmisa, magsimula na siya mag-preach. Ang preaching niya, ganun parati, the coming judgment, yung palapit na hukom na mangyayari kung hindi sila magsisisi at magbalik loob at magbabagong buhay. No? Ito pa ang nakakamangha mga kapatid. Pag siya ay nag-preach, ang lingwahe na ginagamit niya ay native Spanish ng Valencian dialect. Yun lang ang gamit niya. Pero naiintindihan siya ng kahit sino. Kahit ang nakikinig sa kanya French, Italian, English, Greek, German, nakakapagtaka, naiintindihan siya. As if na siya ay nagsasalita sa kanilang native language. Kahit hindi lang language, sa kanyang native idiom. Mga idiomatic expressions, kuha pa niya. Pero ang lingwahe niya, Spanish lang. Hindi maintindihan, hindi ma-explain, naiintindihan siya. At dahil sa kadami ng nakikinig sa kanya, libo-libo, hindi na kumakasya sa simbahan, doon siya sa public square.
no? Or sa plaza. At hindi lang 'yon, nakatayo pa at nakaupo, umaabot sa bubong ng mga gusali sa nakapalibot ng public square. At wala pang microphone noon. Wala pang mga sound system noon. Pero kahit anong layo, even miles away, nakatayo ang mga tao, naririnig at malinaw na malinaw ang kanyang boses. Ganon. He was clearly heard by all, even if the distance was miles away. Isang Biyernes Santo, umabot ng 30,000. May ibang document nagsabi 50,000 pa nga ang nakikinig sa kanya. At siya ay nagpe-preach for 6 hours straight, walang pahinga. 3 to 6 hours straight. No? At kahit yung mga taong nakikinig ay hindi napapagod sa pakikinig sa kanya. Ganon ka-powerful ang kanyang preaching. At saka minumungkahi niya parati na ang mga tao at tayo ay magdarasal ng Apostles' Creed twice a day, morning and evening. Depensa against the errors of our faith, para hindi tayo daling malihis. To remind always of our faith. No? Apostles' Creed each morning and evening. At saka ang sabi niya parati, nire-remind niya parati na ang ating faith, pananampalataya, ay nakaugat sa simpleng pagtalima, sa simpleng pagsunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. Yan. Hindi nakasalalay ang ating faith sa mga magagandang argumento, mga pangangatwiran, sa mga scholarly na mga arguments. Hindi nakasalalay doon ang ating faith pala. Yung mga arguments, mga argumento, mga magagaling na mga explanation, nakakatulong lang yon sa pagpapatibay ng ating kaalaman. Pero, hindi yan ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pundasyon ay ang pag-obey, ang pagsunod sa utos ng salita ng Diyos, kanyang mga commandments. Sa pag-utos, sa pagsunod kung anong mga 10 commandments. Yun. And then, yung mga tao na ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay lamang sa mga magagandang argumento at sa mga pangangatwiran, madali nilang mawala ito. Ang kanilang faith, pag nakasalalay lang sa magandang explanation at saka mga reasoning, mawawala nila ito pag narinig na nila magsalita ang kamandag ng Antikristo. Dahil ang Antikristo magaling magsalita. Pag doon nakasalalay ang iyong faith, hindi sa obedience, madaling malihis. Yun. So, contrary to those on the contrary who rely on the firm belief founded on obedience will say, lumayo kayo, humayo kayo kasama ang inyong mag-argumento, no? Dahil hindi diyan nakasalalay ang aking pananampalataya, kundi sa pagsunod. Sa madaling salita, pinapaalahanan tayo ni San Vicente na ang ating pananampalataya ay dapat nakaugat dahil sinabi ito ng Diyos. God said it. Wala nang maraming explanation. Dahil sinabi yan ng Diyos, paniniwalaan ko. At ito ay sapat na. Yun. At idinidiin ni San Vicente para ma-preserve natin, para mapanatili natin ang ating faith, ang ating pananampalataya, dapat magkatugma ang ating buhay sa ating paniniwala, sa ating belief, at saka yung ating moral life. Dapat parehos. Kasi, di ba, marami sa atin magaling mag-apologetics, maraming alam sa Bible, maraming alam sa catechism. Pero ang buhay, wendang-wendang, no? May nagli-live-in, hindi kasal, may kabit, maraming bisyo, umiinom, nagda-drugs, nanood ng pornography,
hindi marunong mag-rosary, hindi nagdarasal, tapos galing-galing So, hindi pwede yan. Dapat magkatugma ang yung morality, moral life, yung behavior, at saka ano yung pinaniniwalaan mo. Bakit? Kasi daw, itong faith natin ay parang precious pearl. Ito ay madaling mawala pag yung nilublob sa nakatambak na dumi. No? Ang ating faith at saka yung ating konsyensya ay madudungisan sa putik ng kasalanan. So sa madaling salita, ang ating morality, moral behavior, kung ito ay hindi magkatugma sa ating tinuturo, sa ating pinaniniwalaan, balang araw, no, sa kalaunan, mawawala ang ating faith. O, di ba? At first, pag yung morality mo, gumagawa ka ng mga kasalanan, okay pa. Sa katagalan na mangyayari niyan, i-justify mo. Kasi hindi makakaya ng konsyensya mo, kaya i-justify mo na ngayon yung mga pinagagawa mo na hindi naman kasalanan, kesyo ganito, ganito. Sa kalaunan, hindi lang i-justify, pati yung pinaniniwalaan mo, magsasacrifice na rin. Kaya sabi ni Cardinal Burke, sabi ng kanilang moral theologian professor, ang kadalasan nangyayari sa pagkakawala ng faith ng mga clergy, no? Yung mga nagiging disobedient sa magisterium, hindi lalo na yung nangyari sa hindi nila pagsunod sa turo ng yung turo sa artificial contraception, Humanae Vitae, no? Humanae Vitae, yung Winnipeg Statement, yung buong bishops ng Canada nagrebelde, hindi nila susundin yung turo about artificial contraception. Yan ang example, nangyari yan. Pag hindi sumunod yung pare or obispo sa turo ng magisterium, pag tinanong mo ang kanilang personal na buhay, kadalasan may mga tinatagong immorality. May chicks, may cats, may pornography, may mga immorality na ginagawa. A sin in chastity. So, yun ang nangyayari. Pag ang mga pare o hindi lang pare, kahit tayo, mga lay, pag ang ating buhay ay hindi alinsunod sa kung anong tinuturo, hindi tayo nag-obey, eventually, do not kid yourself, you will lose the faith. Yan ang parating ini-emphasize ni St. Vincent. Yung boses ni St. Vincent ay nagdadala ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na mga tao ay nadadala sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Ganon ka-powerful ang kanyang words. It brings the Holy Spirit. Pag ang tao nakarinig ng kanyang pagse-celebrate ng misa, umiiyak. Kahit yung mga maligamgam na mga kaluluwa, mga tao, no? Hindi matyaga, nagkakaroon ng grasya para sa pagsisi at pagkakamuhi sa kanilang mga kasalanan. At hindi sila nahihiya at lantaran silang umiiyak sa kanilang pagsisisi. At pag siya ay sumigaw na sa kanyang pangangaral tungkol sa parating na hukom, no? Ang kanyang boses ay nakakakilabot na ang mga tao ay dumadapa sa lupa at umiiyak at naghihingi ng awa sa Diyos. Ganon kakapangyarihan ng boses ni St. Vincent. Pagkatapos niyang mangaral sa tanghali, 6 hours, simula siguro siya 6 o'clock, matapos 12, patutunugin yung miracle bell. At doon, magbe-bless na siya at mag-heal ng mga sick. Gagamutin niya yung mga sakit. So, libo-libo siguro yan. Pagkatapos noon, tapos yung manggamot,
Mangangaral siya ulit sa hapon. Pagkatapos niya mangaral, magpapakumpisal na siya hanggang gabi na. Yun ang daily routine niya. Pagkatapos, ipapatunog ulit yung miracle bell, magbe-bless na naman siya at magko-cure na naman ng sick. Yun, pagkabukas, ganun ulit. And then, maraming nagpapatunay na mga testigo na sa gitna ng kanyang pangangaral, preaching, bigla na lang magkakaroon siya ng pakpak, wings, at lilipad siya. Hindi sinabi kung saan siya pumunta. Tapos babalik siya para ipagpatuloy naman ang kanyang pangaral. Kaya, dahil dyan, maraming nagpapatuon ng tutubuan siya ng pakpak. Sa maraming painting si St. Vincent na meron siyang pakpak. Yun. Grabe talaga, no? Grabe talaga tong saint na to. Kabangha-mangha. And then, ang kanyang preaching ay parating may kasamang miracle. Bakit? Para mapatunayan ang kanyang, mapatutuhanan ang kanyang mga pangaral. Always with miracles. And the conversion of life, hindi lang conversion of life, conversion of unbelievers, mga pagans. In one occasion, no, inimbitahan siya ng hari ng Granada, Muslim na lugar, nag-preach siya, 18,000 Muslim converted after 3 sermons lang. 3 sermon lang. At tapos, yung entire na hanay ng kanyang pamilya at saka yung kanyang court ng hari, nagpabaptize. Ngunit, ang mga imam, nagbanta na sila ay magre-revolusyon at mawawala ang kanyang trono pag pinagpatuloy pa niyang baka maubos na silang mga Muslim mag-convert. No? Magre-revolusyon kami at mawawalan ka ng trono. No, magkokodita kami pag pinagpatuloy mo pa sa St. Vincent mangaral dito. Kaya minabuti na hiniling ng hari na si St. Vincent na bumalik na lang sa lugar ng mga Kristiyano. Okay. Tapos, isang okasyon, pagkatapos ng mag-preach ni St. Vincent sa lugar na isang area sa Spain, 30,000 ka mga Hudyo, Jews, nag-convert into being Christian. 30,000 Jews. No? At sa ibang mga lugar, buong sinagoga nagiging Catholic. Noong Palm Sunday, 1407, ilang taon na siya? 57, no? 57. Oh. Isang mayaman at kilala na Jew, Hudyo, pangalan Abraham pa, no? Nag-attend ng kanyang preaching, pero kontra gusto, no? Hindi kumbinsido. Nagalit sa kanyang mga pinagsasabi sa mga pangaral ni St. Vincent. No? Galit siyang umalis. Lumabas siya. Mataas sa kanyang boses na nagrereklamo. Hinarangan siya ng mga tao, hindi siya palalabasin. Pero nakita ito ni St. Vincent at sumigaw si St. Vincent, hayaan niya siya, palabasin niya siya. Umalis kayo sa kanyang daanan. At lahat kayo umalis dyan sa lagusan. So, nung umalis na ang tao at dumaan siya doon sa lagusan, kabilang ng balkonahe ay bumagsak, gumuho, at bumagsak doon sa tao. At siya ay nadurog at namatay. Biglang tumayo tumakbo papunta sa kanya at lumapit sa durog na katawan ni Abraham. Lumuhod si St. Vincent at nanalangin. At siya ay nabuhay. Binuhay siya sa panalangin ni St. Vincent. At ang unang salita na lumabas sa bibig ni Abraham, sabi niya, ang relihiyon ng mga Hudyo ay hindi totoo. Ang totoong relihiyon ay ang relihiyon ng mga Kristiyano. Doon. Yun, the religion of the Jews is not the true faith. The true faith is that of the Christians. Sa resulta ng kanyang mga pangaral at mga preaching, 200,000 Jews were converted in 1 year only, in 1412 alone. No?
Ganon. Okay, punta na tayo sa malapit nang matapos to. Malapit na siyang mamatay. During his last days, alam ni siguro, nararamdaman na masakitin na si Saint Vincent. Pinakiusapan siya, hiniling na bumalik siya sa Spain, kung saan siya isinilang, doon siya mamatay. No? Pero hindi nila alam, ni-reveal na pala ng Diyos sa kay Saint Vincent na dyan siya sa Brittany, Vans, mamamatay. Pinaalam na sa kanya ng Diyos na dyan ka na mamamatay, hindi sa Spain. Pero dahil sa parating kahilingan, pangungulit ng kanyang mga kasamahan na pumunta sa Spain, sumama siya. Sumama siya isang gabi, umalis sila. Buong gabi sila naglakbay patungong Spain. Ngunit, pagsikat ng araw, nagulantang na lang sila na andun pa rin sila sa gate kung saan sila nagsimula sa Vans. Parang buong gabi sila naglakbay, pero pagsikat ng araw, natagpuan nila ang kailangang mga sarili, andun pa rin kung saan sila nagsimula sa gate ng Vans. Ang sabi ni Saint Vincent, mga kapatid, huwag na lang tayong mag-usap tungkol dito ulit. Huwag na natin tong pagtaluhan. Kasi napakalinaw naman na makita natin na ito ay kalooban ng Diyos na dito na ako mamamatay. No? So siya ay namatay April 5, 1419 sa edad na 69 anyos, 69 years old. So, from the bull of the canonization ni Pope Pius II, ang nag-canonize sa kanya, kinonfirm, no, pinatutuhanan ni Pope Pius II ang claim ni Saint Vincent na siya nga ang angel of the apocalypse. Hindi ito katang-isip lang ni Saint Vincent. According to the bull, the last day, the terrible day of judgment was almost forgotten, but divine providence was pleased to restore and beautify his church by illustrious men. At a favorable moment, he sent into the world for the salvation of the faithful, Vincent of Valencia, of the order of friar preachers, a skillful professor of sacred theology, like a vigorous athlete, he rushed to combat the errors of the Jews, the Saracens, and other infidels. He was the angel of the apocalypse, flying through the heavens to announce the day of the last judgment, to evangelize the inhabitants of the earth, to sow the seeds of salvation among all nations, tribes, peoples, and tongues, and to point out the way of eternal life. Kaya pinatutuhanan ni Pope Pius II. So, iniisip nyo, 600 years nang lumipas, 2022 na tayo ngayon, di pa naman nag-end ang world. Eh ano bang pinagsasabi niya? Kung totoo man ang sinasabi niya na He is the angel of the last judgment, bakit andito pa rin tayo? Hindi pa natunaw ang mundo. Hindi pa nag-end ang world. Okay, ganito yan. We should understand daw na contingent event yon. Nakasalala yon kung tayo ay nagbago. Kagaya ng ginawa pagpapadala ni God kay Jonah sa Nineveh. Di ba? Na magsisi kayo. Kung hindi kayo magsisi, no, pupuksain kayo ng Diyos. And then, ito rin nangyari kay Saint Vincent. Para din siyang si Jonah, pinadala. Na kung hindi sila magsisi, magbalik loob at magbagong buhay, magugunaw na talaga ang mundo. Darating ang katapusan ng mundo. Pero dahil ang mga tao sa Nineveh ay nagbago, hindi tinuloy ng Diyos ang pagsira sa kanila. Kagayan din sa atin. Pinadala ng Diyos si Saint Vincent at ang kanyang mga tagapagpakinig ay nagbagong buhay, nagsisi, kaya pinagpaliban ng Diyos ang pagdating ng Antikristo. Kasi pagdating ng katapusan sa hukom, darating talaga ang Antikristo. Kaya ang pagdating ng Antikristo ay pinagpaliban muna ng Diyos. Hindi niya muna tinuloy. Pinatagal pa. No? So, ang whole duration ng kung ano ang
ikatatagal ng mundo, no? Ito ay nakasalalay pala sa kahilingan ng Birheng Maria na pinagkaloob ng Diyos sa Kanya kung tayo ay magsisisi at magbalik loob. Ito ay pinagkaloob ng Diyos sa Birheng Maria mula sa kanyang kahilingan, sabi ni Saint Vincent. So, ang dahilan, no, kung bakit napagpaliban ang katapusan ng mundo, no, dahil marami ang nagsisi. Umabot ang dami ng tao na kinakailangan ng Diyos na magsisi at magbagong buhay. So, dalawa mga kapatid ang aral na makuha natin sa ating pagtatapos. Una, reverent fear. Pangalawa, profound hope. So, hindi lang tong turo na to pananakot. Gaya ngayon, di ba? Mapapansin natin, pandemic, giyera dito, giyera doon, kaguluhan